Okay. Alright. Blessed, blessed evening po sa inyo mga kapatid. Magandang gabi po sa inyo. Ako po ba ay Blessed evening, naririnig nyo? Pastor. Opo, Pastor. Blessed evening po. Blessed evening po sa inyong lahat. Blessed evening, Brother Lev. Right? Sige po, mag-start na po tayo sa ating pag-aaral. Manalangin po muna tayo. Father in heaven, Lord, once more, thank you, Lord, for uh, allowing us again, Lord God, to have this online Bible study, pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, through Zoom. Father, tonight, Lord, dahil po namin, Panginoon, na nandun yung iyong pagsama sa amin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ng patuloy na pagbibigay liwanag ng banal na Espiritu, pag-illuminate ng yung mga salita, Panginoon. Excuse. Upang maintindihan po namin ng lubos ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin patuloy na dinadalangin ko po, Panginoon, na sa bawat oras, sa bawat mga pagkakataon na kami nakakarinig ng iyong salita, Panginoon, na kami nagbubulay-bulay ng iyong mga salita, nandun, Panginoon, yung paglakas ng aming pananampalataya, the strengthening of our faith, Lord, because we know, Father, Romans 10:17, you said that faith comes from hearing and hearing the message, hearing and hearing the word of God. So therefore, Father, tunay nga, Panginoon, we claim that sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon, mas lalong titibay, mas lalong lalakas ang aming pananampalataya sa iyo. At hindi lang yan, Panginoon, tulungan mo rin po kami, Panginoon, upang ang pananampalataya na ito, Panginoon, ay may sa pamuhay po namin, Lord God. Ang sa gayon, Panginoon, ang makita po sa amin ng mga tao, Panginoon, is yung aming buhay na isinasa pamuhay namin, yung aming pananampalataya, at maging living testimony po kami, Panginoon, sa mga nakakarami, sa nakararami, lalo na, Panginoon, to those who doesn't have the right relationship yet with you, Father. Kaya mo po na maging living testimony ang aming uh, pamumuhay, Panginoon. Lord, tonight, I ask that you bless everyone here, Panginoon, na kasama ko po, O Diyos, at even, Lord, yung mga kasama po namin, Panginoon, na maaaring nakakonect sa online, or even, Panginoon, those that will join us, Father, later through the recordings, Lord God. I hope and pray, Panginoon, that we will have a good interaction tonight. That I hope and pray that Holy Spirit, you will rule our hearts, you will rule our mind. Nang sa gayon, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na aming pong pag-aralan tonight, Lord God, tunay, Lord God, na ito po ay, Lord, may tatanim sa matabang bahagi ng aming puso, Panginoon, so that, Lord, in time, Lord God, tunay ito ay lalaki yayabong, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon, sa gabing ito, Lord God. Tinataas po namin ang gawain na ito sa iyong pangalan namin, Panginoong Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po. Amen. Start, start na tayo. Okay. So once more, God bless po sa inyo, brothers and sisters. We're going to start another week na ating Bible study. And once more, kung meron kayong katanungan, if you have questions, please feel free to just interrupt me. Just just unmute and interrupt and ask your question. And if meron pong katanungan naman diyan sa sa ating online, you can always put your question sa comment section, or you can send a you can send a private message. Alright? So, mag-start na po tayo sa ating pag-aaral. And our topic for tonight is, gaya nga ng na-discuss natin last week, ang pag-uusapan po natin is about itong backsliding na tinatawag. Bilang isang Kristiyano, matagal ko nang naririnig itong salita na ito, na backsliding. Nung bago pa lang ako, naging curious din ako once about dito sa word na to, because naririnig ko yan sa mga kasama naming Kristiyano way back nung ako'y bago pa lang Kristiyano, and hindi ko
hindi ko nabigyan ng time para talaga linawin ano ba itong backsliding na to. However, alam ko that that time na pag sinabing backsliding is ito yung paglayo or pag-iwas. So, yan yung understanding ko noon, ano. And now, it is our it is our goal na malinawan, mabigyan linaw itong tinatawag na backsliding na ito. Lalo na sa atin, sa panambahan, sa church, or for example, kung may magtanong about backsliding, ano ba ito? Biblical ba ito? Or hindi ito biblical? Or ito ay ah, gawa-gawa lamang ng tao. So yan po yung ating bibigyan pansin sa gabing ito. So, okay, start po tayo dito. So, ito yung katanungan, no? Is the word backsliding, is it just a concept or can it, excuse me, is it just a concept or can it really be found in the Bible? When I say concept, for example, the word Trinity, for example, wala kang makikitang word na Trinity sa Bible. However, it doesn't mean that Trinity does not exist. The Bible testifies to the existence of Trinity. So Trinity is there, no? Now, itong word na backsliding, does it exist in the Bible or kagaya ba ito ng Trinity that it does not exist in the Bible literally, or yung term na backsliding or backslide pero the words from the Bible testify about its existence. So makita natin nandiyan na sa slide, so mababasa nyo naman. Yung term na backsliding is actually biblical. Makita natin to sa Old Testament. So, again, ang alam natin na the Old Testament primarily was written in Hebrew and the New Testament was written in Greek. So, itong word na backsliding, in Hebrew, saglit, nakokoberan itong aking screen. Okay. So, the word backsliding in Hebrew, the word often translated as backslide or turn away, ito yung tinatawag na shub, no? Or shub in Hebrew, shub, which means to turn back or to return, no? Yan yung backslide. And merong several verses sa Old Testament na makikita natin kung saan ginamit yung word na yan. Ang isa diyan, ito, yung Hosea chapter 14 verse 4. So itong ginamit kong Bible version is the New King James Version. So makita nyo dito, malagay dyan sa 14:4 sa inyong screen. Sabi niyan, I will heal their backsliding. I will heal their backsliding. I will love them freely for my anger has turned away from him. So makita natin dito, oh, meron pala na it exists pala itong word na backsliding. So in terms of is it biblical? Well, nasa Biblia, no, na yung word na backsliding. So I can say nandun siya yung term na backsliding. Pero tama ba yung understanding natin ng word na backsliding? And does it exist sa New Testament? Alam natin, gaya nga ng sinabi ko that the New Testament is written in Greek, no? So hindi natin makikita ang word na backsliding sa New Testament. Makita lang natin to sa Old Testament kung saan siya ginamit. Ito nga yung Hebrew word na shub, no? Although merong mga makikita natin na concept na sa New Testament na kung saan binibigyan ng warning ang mga tao. At ang mas prominent na makikita natin is yung tinatawag na apostasy or apostasya sa Greek, no? So again, so is backsliding itong tinatawag natin, is it biblical? So yes, sabi natin that it is a biblical term kasi it exists in the Old Testament. Particular use nito hindi lamang diyan sa Hosea 14 verse 4, makikita yan meron pa ring mga ibang term.
And normally ginagamit ito or nagamit ito sa Biblia in the Old Testament with regards doon sa repeated spiritual failures at pag-turn away ng mga Israelita sa ating Diyos, no? So, makita natin diyan, binasa na natin yung Hosea chapter 14 verse 4. Makita rin natin diyan sa Jeremiah chapter 3 verse 22. Anong sabi diyan? Pwede pong pakibasa kung sino pong nandyan. Jeremiah chapter 3 verse 22. Pas ako pas, si Ronel po. Sige po, Brother Ronald. Uy, bro, nandiyan ka pa. Jeremiah 3:22. Return, you backsliding children, and I will heal your backslidings. Indeed, we do come to you, for you are the Lord our God. Thank you. About Proverbs 14:14 naman po. Pwede pong pakibasa. Ako po. Sige po. Proverbs 14:14. The backslider in heart will be filled with his own ways, but a good man will be satisfied from above. Amen. Thank you po. Thank you po, Brother Ronel and Sister Joy. So, makita natin dito sa mga passages na binasa natin, makita natin yung existence ng word na backsliding. Kaya nga, in-underlinean ko so that makita natin yung word na backsliding. Oh, ginamit pala no, sa Hosea, sa Jeremiah, and sa Proverbs. So, dito sa mga passage na ito, makita natin dito, ang backsliding pala is something which is a condition of the heart, no? Means someone that is that somehow was faithful to God pero nag-turn away. Kasi sabi dito ng from Hosea, no, I will heal their backsliding. I will love them freely for my anger has turned away from him. So makita natin dito, tinatawag silang muli, no? So, ibig sabihin yung tao, mga Israelita, tumalikod kasi sila eh. So, tinatawag silang muli ng Diyos. Ganun din sa Jeremiah chapter 3 verse 22. Sabi niyan, return you backsliding children and I will heal your backslidings. So, pinababalik sila. No? Yun yung nakikita natin dyan. And sa Proverbs 14:14, ti- tina, tinutukoy dito yung condition ng heart ng isang backslider. Sabi diyan, the backslider in heart will be filled with his own way. So ibig sabihin, yung backslider na ito is hindi na siya tumitingin doon sa ways ng Diyos, no? But his own ways na lang. But a good man will be satisfied from above. So, ito yung mga makita nating sample sa Old Testament about the usage of itong word na backsliding or backslider. So, ibig sabihin, andun pala, it exists, no, yung word na backsliding. However, yun nga, gaya na sabi ko, hindi niyo po ito makikita sa New Testament. Now, does it mean that na hindi ito biblical? Of course, it is biblical. So later on, as mag-progress yung ating pag-aaral, makikita natin yung differences ng forgiveness. Ay, hindi ko ata naisama yung forgiveness, pero itatakan ko na lang din. Forgiveness, yung backsliding, and then yung apostasy. So again, kung may katanungan kayo, please just interrupt me lang po. Mag-unmute lang po kayo and ask the question. Okay? So, ngayon, itong backsliding na to, in practice or in theory or in actual, is it applicable ba to believers? Ibig sabihin, is it applicable to, for example, to you and me, sa ating mga mananampalataya? So, meron na tayong example, 'di ba? Kanina binuklat natin sa aklat ng Hosea sa Jeremiah, makita natin yung word na backsliding, no? Kaya ang example natin, one example natin from the Old Testament is Israel. The nation of Israel repeatedly backslid by turning away from God to idols and unfaithfulness.
Yun yung ginagawa nila, no? Makita natin yan. No? Yun yung ginagawa ng mga Israelita, no? Para silang mga bata. Alam niyo yung mga bata, away bati, ganun. Ganun yung mga Israelita, yung ginawa nila nun eh. Backslide sila, magpapadala ang Lord ng judge, no? Babalik uli sila, then afterwards, backslide na naman sila. No, ganun ang ginagawa nila. And one good example ng ng backsliding is makita natin si Peter, no, si Apostle Peter, no. So makita natin si Apostle Peter sa Matthew chapter 26 verse 69 to 75. Yan, nandiyan dyan sa inyong screen, no. Medyo mahaba, ako na lang magbasa. So, this is ito yung time na hinuli na ang ating Panginoong Isus, no? So, siya ay kinuha na at nakatakda na siyang uh, i-punish or magpakasakit sa krus. Now, basahin natin Matthew 26, 69 to 75. Now Peter sat outside in the courtyard, and a servant girl came to him saying, "You also were with Jesus of Galilee." So, anong ginawa ni Peter? But he denied it before them all, saying, "I do not know what you are saying." And when he had gone to the gateway, another girl saw him and said to those who were there, "This fellow also was with Jesus of Nazareth." But again he denied with an oath, "I do not know the man." And a little later, those who stood by came up and said to Peter, "Surely you also are one of them, for your speech betrays you." Then he begins to curse and swear, saying, "I do not know the man." Immediately a rooster crowed, and Peter remembered the word of Jesus, who had said to him, "Before the rooster crows, you will deny me 3 times." So he went out and wept bitterly. Now, makita natin itong dito, this is one example kung bakit ang tao nagba-backslide. There are times na napipressure sila. No? Kagaya nito si Peter, he was pressured. No? So, because he was pressured, at of course, natatakot siya no na ma, ma na parusahan din. So he denied the Lord Jesus. No? Kaya while itong specific term na backslide ay hindi siya ginamit sa New Testament, pero makikita natin na nandoon ang warning sa New Testament about to the believers about falling away, no, or returning to sin. Makita natin yan sa mga passage ng Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Pero again, hindi ginamit yung word na backsliding dito. However, itong Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, uh, mas nagaano siya, ang tawag ba dito? Mas nagsaside siya doon sa definition ng apostasy. Saka mamaya yung ginamit na Greek word dito, dadaanan din natin. Dun sa isang slide na lang i-discuss ko. Then sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to 22, makikita rin natin na doon din yung warning at ito rin yung tinutukoy din dito about apostasy. Now, sa ating understanding about dito sa term sa word na backsliding, we need to note na kung ano yung mga condition bakit ang tao nagba-backslide, no? At isang condition diyan is yung kanilang spirituality, yung spiritual condition nila. Because ang backsliding kasi is not just an outward behavior, pero most often meron itong deeper spiritual uh, problem or ni-reflect na condition ng puso ng tao. No? For example, ang isang tao he may continue religiously yung mga rituals, kumbaga, pero sa kanyang puso, backslidden na siya sa kanyang puso. So, for example, merong isang tao na uh, let's say nakikita mo parati siya sa church, nag-church siya parati, pero yung puso niya malayo sa Diyos. So
yun yung condition ng isang backslider. Hindi doon sa kanyang physical na ginagawa, kundi doon sa nagmumula doon sa kanyang puso. Kaya nga sabi ko, it's a problem of the heart, condition of the heart. So, that's why pagka ganitong merong 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 kayong kakilala or alam na ganito yung condition, napaka-importante yung restoration, no? Napaka-importante 'yan. Because kung makita natin yung Hosea chapter 14, no? Kung saan natin binasa kanina yung word na backsliding. Pero kung babasahin niyo yung mag-start kayong magbasa nun sa verse 1 to 4, nandoon makita niyo yung pagtawag ng Diyos. Tinatawag niya yung mga tao na mag-return sa kanya, and he promised to restore them. Basahin ko sa Hosea chapter 14 verse 1 to 4. Hindi ko na nailagay diyan. Basahin ko po. Sabi dito, O Israel, return to the Lord your God, for you have stumbled because of your iniquity. Di ba ganyan ang nangyayari sa atin, di ba? Kapag meron tayong mga pagkukulang, mga kasalanan, we stumble. And uh, uh, sometimes, nagbababad tayo doon, napapalayo tayo sa Diyos, no? Pero dito makita natin, tinatawag sila ng Diyos, no? Sabi, pagpatuloy ko yung pagbabasa, no? Take words with you and return to the Lord. Say to him, take away all iniquities, receive us graciously, for we will offer the sacrifice of our lips. Assyria shall not save us. We will not ride on horses, nor will we say any more to the work of our hands. You are our gods, for in you the fatherless find mercy. I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger has turned away from him. No? Ganun din makita rin natin sa Jeremiah chapter 3 verse 12 to 14. Hindi ko na babasahin. Nandoon yung pagtawag ng ating Panginoong Hesus. Kaya importante na pagka merong kaya maganda na pinag-aralan natin to, kasi importante na pag merong ganitong condition dapat ma-discern natin, kasi dapat ang kailangan talaga ay restoration, no? So, makita natin sa Hebrews chapter 3 verse 12 to 14. Sabi diyan, beware brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God, but exhort one another daily, while it is called today. So makita natin dito, ito yung no, yung tayo pala as a church, as a community, dapat yun ang ginagawa natin. Dapat hindi tayo, kunyari, for example, may nakita tayo na kapatid natin and we think na napapalayo siya. Dapat hindi natin siya i-despise. Dapat hindi natin siya hindi natin i-distance yung sarili natin sa kanya, no? But dapat we exhort him, no? Dapat mas lalo natin siyang, kaya doon ko naiintindihan yung yung word na sinasabi na nagpapalakasan, no? Kaya napaka-importante sa mga Kristiyano yun, eh. Kasi pag merong nanghihina sa atin, talagang kinakailangan yung malakas, siya yung magpapalakas, yung magiging kalakasan, no? Ma-encourage dapat talaga, no? So, conclusion, hindi pa tayo tapos, no? Pero gusto ko lang i-conclude about dun sa backsliding. So conclusion, itong backsliding, is it biblical? So ang conclusion natin, yes, for one, na yung word na backsliding, it exists sa Old Testament, no? So yes, backsliding is biblical. It is a scriptural concept that highlights the danger of turning away from God after having known Him. The Bible not only warns of the reality of backsliding, but also emphasizes God's mercy in calling people to return, no? So mahalaga, ito yung mahalaga, no? Yung emphasis that God's mercy is calling people to return, right? Therefore, backsliding is not a figment of imagination. So hindi ito kathang isip lang ang backsliding, or hindi isang
magandang word lang na ginamit lang para i-term dun sa mga tao na nakaka-experience ng paghihina o or somehow paglayo, no? Pero it really exists, no? So, a well-supported biblical doctrine applicable to both the nation of Israel and the individual believers. Yun nabasa na nga natin kanina. So, sabi nga natin, it exists, no? So, ngayon, ang para mas maintindihan natin, iga, bigyan natin ng analogy. So, ah, for example, kagaya ko, gusto kong gumanda yung aking kalusugan, gusto kong maging healthy ako, maging fit ako. So, anong ginagawa ko? So, nagbabike ako, ah, nag, ah, nag, nagti-treadmill ako, no? Nagwo-walking ako, tapos yung mga kinakain ko, so hindi ako kumakain ng mga matataas sa cholesterol, paminsan-minsan na lang. Tapos, ibig sabihin, inaayos ko yung kalusugan ko. No? That's what I'm trying to say. However, over time, no, over time, lalo na pag patuloy mong ginagawa yun, naka-experience ako na, na, yung talagang nag-okay yung pakiramdam ko. So, naging okay na ako. Masaya ako kasi okay na yung pakiramdam ko, no? Naging healthy ako. Hindi na ako mabilis mapagod. No? Nagagawa kong makakyat sa hagdan ng 5 palapag, hindi ako napapagod. No? So, ibig sabihin, naging healthy na ako. Kaya lang, kalaunan, you see yourself na unti-unti, nagsasawa ka ng magbike. Dati, nagbabike ako 3 times a week. So, ngayon, naging 1 time na lang. Nabawasan na. So paunti-unti na yung dating ginagawa ko na yung let's say nagwo-workout ako, ngayon hindi ko na nagagawa. Tapos yung discipline ko, kinokontrol ko yung pagkain ko na konti lang yung kinakain ko. Ngayon dumadami na naman. So iyon yung sinasabi natin na nagba-backslide, no? Unti-unti kang napapalayo. Alam mo kung ano yung dapat eh. Alam mo kung ano yung kailangan mong gawin at alam mo kung ano yung gusto mong gawin. However, say for example, ako sa trabaho, dahil pagod sa trabaho, so may mga factors involved kasi. So pagod ka sa trabaho, so pagdating mo sa bahay, pag gusto mong mag-exercise, for example, gusto mong mag-bike, kaya lang pagod ka sa trabaho, so hindi mo magawa. No? So may mga factor. Tapos hanggang sa makita mo, pag patuloy na ganun ng ganun ginagawa mo, makikita mo na hanggang sa yung dating 3 weeks ka nakakapag-bike, ngayon naging once a week na lang, hanggang sa makikita mo once a month na lang. Tapos kagaya nung nangyari, nung nag-pandemic, hindi na ako nakapag-bike. Praise the Lord, paunti-unti ngayon bumabalik na ako mag-bike. So, yun yung sinasabi natin na backslide, no? At pagka ang isang tao nagpatuloy siya sa ganung estado, ang ang hindi maganda dun is yung hindi na siya makabalik, yung hindi na siya ah, hindi na siya maka alam niya kung ano yung dapat niyang gawin pero hindi niya magawa dahil dun sa mga factors na involved. So yun yung I'm just trying to give an analogy para dun sa pinag-aaralan natin para mas madali natin maintindihan kung ano yung ibig natin sabihin, no? So sa ating pananampalataya ganun din, no? May mga factor kasi na involved, no, at times. Yan. And this is the question na I want na talakayin natin. So, if my salvation is assured, di ba? We know that our salvation is assured. We know that our God is an all-knowing God, is an omniscient God. Uh, he knows the beginning and He knows the end. No? Alam niya. So, that's why
The moment when we really genuinely uh, accepted the Lord Jesus Christ, when we genuinely put our faith and trust in Him, we know na tayo ay naligtas. And that is instantaneous. So, meaning instant yun. Sa mata ng Diyos, ligtas ka. Because He knows kung ano yung yung panghinaharap saka ay yung sa kasalukuyan saka panghinaharap means yung present and future, right? So an all-knowing God, do you think that an all-knowing God would not know na niloloko mo siya, na hindi tunay yung pag hingi mo ng or yung pagsampalataya mo sa kanya? Of course, He knows that. Right? So that's why if genuine yung paghingi, yung pag put mo ng faith and trust sa ating Panginoong Hesus, then it's an instantaneous salvation. So you are saved. You have an assurance of salvation. That's what we call, no? Then, ngayon, alright, so meron tayong assurance of salvation. Then, tatanungin siguro niya, tatanungin nyo, then, Pastor, why is it possible kung assured na yung salvation ko na mag-backslide ako? Dahil sabi natin, di ba, ang backsliding is biblical. So bakit possible pa na mangyari yung ganun? Kasi may mga factors, right? May mga factors involved. Of course, lahat tayo maaring, kumbaga hindi natin pwedeng sabihin hindi tayo hindi tayo na exempted tayo sa backsliding. Kapag ka ikaw ay um, nag hindi ka na nagpatuloy for example, hindi ka nagpatuloy sa iyong pag-aaral, hindi ka nagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi mo in-exercise ang faith mo, most likely, yan ang kababagsakan natin. Marami kasing factors. So, inilagay ko lang dito yung mga few factors, no? Yung human nature natin. Kagaya nga na sinabi ko kanina, ang isang tao, di ba? Tignan mo na lang sa church. Tignan mo lang natin sa church. Sa atin na lang, sa Panambahan. Di ba? Ang daming, kung titignan mo yung mga members list ng ating hindi pala members list, yung attendance list ng ating church. Kung titingnan mo yung attendance doon, umabot na baka libo na nga ata kung di ako nagkakamali ang mga tao na nag-attend sa church. No, pero nasaan tayo? Nasa mga nagre-range lang tayo ng 40 to 50, 'di ba? So nasa na yung 950 kung 1,000 yun for the sake of easy computation, no? So, nasa na yung 950. Ayun yung sinasabi natin. Marami kasing mga factors, yung human nature, yung weakness ng ating pagiging tao. No, though, nando doon, we are saved, pero remember, we are still living in a fallen world. No? And nando doon pa rin yung ating sinful nature. Right? So that's why it's always a battle. Sabi nga ni Apostle Paul, 'di ba? Sabi niya, "For I know," 'di ba, last time dinaanan natin to Romans chapter 7. "For I know that in me, that is in my flesh, nothing good dwells. For to will is present with me, but how to perform what is good I do not find." Yun ang sabi ni Apostle Paul. No? Marami, nandiyan din yung temptation, 'di ba? Yan ang number one na tool ng kaaway para pabagsakin tayo, temptation. Even as a believer, hindi tayo exempted sa temptation. We are subject to the world's temptation. And sometimes, no, at times, even tayo believer na sometimes we yield to sin. And this causes us to backslide. Mabasa po natin sa James chapter 1 verse 14 to 15. Anong sabi diyan? Sabi, "But each one is tempted when he is drawn away by his own desire and enticed." No? Yan ibig sabihin sa atin din talaga no? Yung hindi natin po pwedeng kasi sometimes sinasabi, ang sinisisi parati si Satanas, no? Pero tignan din natin yung sarili natin. Meron din tayong part dun. Kasi kung naging matatag tayo, no? Well, hindi magtatagumpay si Satanas, di ba? Yan. Tapos, ano pa? Yung spiritual warfare.
So itong spiritual warfare, sometimes may mga tao na ayaw nila yung masyadong spiritual. Meron namang mga tao na gustong-gusto nila yung masyadong spiritual. May mga tao na lahat ng bagay na nangyari, merong spiritual meaning. Meron namang mga tao na may mga supernatural na nangyayari pero ayaw pang aksipin na yung spirituality ng mga nangyayari. No? Remember, in Ephesians chapter 6 verse 12, ang sabi ni Apostle Paul, no, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. So sabi niya diyan, we do not wrestle against flesh and blood. Kasi hindi natin, dito kasi hindi sinabi sa English, hindi sinabi na itong sinasabi ni Apostle Paul dito, although dapat obvious na sa atin to na for we do not wrestle against flesh and blood. Ang tinutukoy ni Apostle Paul dito na ang kalaban natin ay hindi laman, no? Kasi ang sabi dito, but against principalities, against powers, hindi kasi sinabi dito mga evil forces or mga mga evil spirits or mga demons, hindi kasi sinabing ganyan. Kaya sometimes ah parang ang hirap i-grasp na ganun. Lalo na pagka nakikita natin may problema, ang nakikita ng physical na mata natin. Pero kung aaralin mo ng maigi yan, yung Ephesians chapter 6 verse 12, makita natin na ang tinutukoy ni Apostle Paul dyan is mga demonyo, mga espiritu, mga spiritual being. For example na lang, yung sinabi niyang principalities, ang Greek word ng principality na yan is arkas. At yung arkas na yan is a type of a fallen angel. So when Apostle Paul said that we do not wrestle against flesh and blood, ang sabi niya dyan, but against principalities. So ang tinutukoy ni Apostle Paul, yung fallen angels, no? Yan yung mga unseen na kalaban natin, no? Ano pa, principalities, yung powers. Baka iniisip nyo yung sinabi ni Apostle Paul dito na powers is yung mga powers na nakaupo sa gobyerno ngayon, nakapwesto, no? Ang powers na ito sa Greek, ito yung exousias. This is a kind of fallen angel, no? Na delegated authorities, enforcer to ng mga fallen angels. Tapos, nandiyan din yung rulers of the darkness of this age. Ang Greek naman yan is Cosmokratoras. No? Ito yung mga demonic spiritual forces. Tapos, andiyan din yung sabi ni Apostle Paul, yung spiritual host of wickedness. Yan yung pneumatica punerarias, puneras para punerarias tuloy. Ito yung mga uh, um, sa Greek ang contention dito is yung kumbaga foot soldiers, mga demonic foot soldiers, kumbaga ito yung mga mabababang klase, no? So makita natin yan, even ang mga anghel, di ba, meron din silang mga hierarchy. So ganun din tong mga evil spirits. Kaya ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Now, kung hindi tayo magiging kung nasa parati tayo nasa lahat spiritual, tapos nandoon din tayo sa wala tayong pininiwalaang spiritual. So that can become a problem because mawawala yung ating sensitivity. So dapat nandoon din yan. Kaya nga mainam yung tayo mag-aral. May nagtaas ng kamay ata. Sister Helen, nagtaas ka ng kamay? Opo, magandang gabi po. Pa-interrupt po ako, Pastor, baka po mawala sa isip ko eh. Sige po. May tanong lang po ako kasi sabi nyo kanina, di ba, yung mga evil. Yan, nandyan lang yan. So, saan siya number one pumapasok? Sa isip, di po ba? Sa isip ng tao. So, di ba, sabi naman dun sa Romans 12:1 and 2, sabi doon, therefore, I urge you, brothers, on account of God's mercy to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God, which is your spiritual service of worship. Tapos sabi sa verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So, yung mga ano po, yung tanong ko, nasa tao talaga
yung para hindi siya mauwi doon sa panlalamig, sa pagka-backsliding, nasa pag-iisip niya kung talagang nire-renew niya sa Panginoon yung kanyang isipan, hindi siya mauuwi sa ganong bagay. So napakahalaga talaga na yung mga salitang naririnig niya, salita ng Panginoon, sinasa puso, sinasa isip din. Hindi lang sinasalita lang. Kasi pagka mababaw lang mababaw lang yung application, kumbaga superficial lang, mangyayari, mapupunta na siya doon sa tuluyang panlalamig niya. So, di po ba sabi nyo kanina kasi nag-iisip ako na kapag may nanlalamig, syempre meron tayong discerning spirit. Mahahalata naman natin yun pagka merong mga kapatid, lalo na sa church, for example, na parang iba na yung kanyang action, iba na yung kilos niya, hindi na siya dati. 'Di ba? Pagka po tawag dito yung kapag mainit sa Panginoon, yung kanyang relasyon sa kapwa mananampalataya niya, mainit din. Maano siya, may intimacy. Pero madali siyang mahalata kapag nanlalamig na siya sa Panginoon, kapag lumalayo na siya doon sa church, sa mga kapatiran. Isang ano din po yun na nagpapahiwatig na lumalayo siya. Parang nanlalamig siya sa gawain ng Panginoon. At the same time, syempre, lumalayo siya. Syempre, i-deny niya na andyan pa rin naman ako, nasa Panginoon pa rin ako. Pero yun na yung one step backward na nangyayari. Kasi lumalayo siya doon sa circle sa mga nasa loob ng church. So, ang gusto ko lang pong i-ano doon, hindi talaga dapat silang pabayaan, dapat sila kinakausap. And then, patuloy silang ini-encourage. Hindi lang sila basta iiwanan o yung pababayaan na lang na umalis sila. Kasi minsan ang katwiran natin, okay, pumunta naman sila sa ibang church, wala na tayong magagawa doon. Pero dapat mas pa rin, ipagpatuloy pa rin natin yung encourage sila. Kasi po sa Pilipinas, naging namin yan, naging practice namin yan sa sa pinanggalingan ko sa church. Na kapag merong nanlalamig, halatado naman pag nanlalamig, umiiwas, hindi a-attend, hindi na makikipag fellowship, matik na yon, dadalawin na namin yon, bibisitahin na yon hanggang ma-restore yung kanyang pananampalataya and then ma-restore yung pakikitungo niya sa mga kapatiran. So one factor, pinakamahalaga, bisitahin siya, hindi lang magtapos doon sa nagbitiw siya, kumbaga yung nagpaalam, tapos wala na, tapos na yung relasyon nyo, hindi pa din kailangan gagawa pa rin ng action yung mga inaakala natin or nakikita natin na malakas ang pananampalataya. Dapat may action pa rin doon na anuhin pa rin, encourage pa din kahit sa tingin natin na parang nagtatapos na siya ng kanyang pakikitungo or nagpapaalam. So napakahalaga yung visitation at saka yung kakausapin pa din. Kailangan nandun yung tawag dito, di naman natin sinasabing wala tayong pagkakamali, di po ba? Kasi si Lord naman ang nakakakita. Kasi sa harap ng tao, pwede nating sabihin wala tayong mali. Pero sa harap ng Panginoon, nakikita ng Lord lahat yung laman ng puso natin. So mas maganda, kakausapin yung tao, bibisitahin, i-encourage hanggang maano siya, ma-restore yung kanyang pananampalataya. Kasi maraming ganun reality lang po, no? Maraming umaalis sa church. Ang sa tingin natin, okay na sila kasi nakakita sila ng ibang church. Kumbaga, panakipbutas lang ng iba yon, pero hindi pa rin talaga sila nagkakaroon ng conversion. Kasi nandun pa rin sa kanilang espiritu yung pag-alis, na which is dapat hindi sila umalis kasi kulang din sila sa pag-encourage sa kanila. At saka, di ba nabanggit mo po kanina na kung sino yung malakas, siya yung mag-encourage. Kung sino yung
sa tingin natin na mainit siya, mainit ang kanyang pananampalataya, so gawin niya yung kanyang bahagi. Kailangan ipakita niya yun para sa Panginoon naman yun, para maibalik sila. Ganun po yung punto ko. Kasi yun din po yung practice namin sa Pilipinas, na which is effective talaga yung mga tipong hindi nagpapaalam na ibabalik pa sila. Kumbaga, napapaliwanagan sila. Parang nire-restore. Kasi marami pong talagang umaalis sa church na ah nagiging ano lang nila, nagiging dahilan na lang nila, ay naka-attend naman ako sa iba, meron namang ibang church dyan. So pagka bibitiwan natin sila agad, parang mauulit lang na mauulit yon. At nangyayari nga, nauulit ang nauulit. Pag binitiwan totally, wala, nauulit lang. Kasi hindi nagagamot talaga yung puso nila. So, syempre, nandun sila sa denial, age, nila, ah, sabihin nila, okay naman ako dito, wala namang problema. Pero, sa totoo lang, may problema talaga na hindi naman na solusyonan yung puso nila. Yun po. Kaya nag-interrupt ako kasi parang nakikita ko na nagiging dahilan din para mauwi yung isang tao sa backsliding. Kasi madali silang mga tuwira na okay na ako dito, meron akong charts na pinupuntahan, pero sa totoo lang, hindi naman talaga na-convert yung puso nila, hindi naman talaga na nagkaroon ng conversion. Kasi kung nagkaroon ng conversion, hindi sila aalis, mananatili sila sa isang church na kasi ang pag-involve sa isang ministry, ang rason lang naman is pag nawala ka na sa mundong to, yun, tsaka ka pwedeng umalis. Talagang totally, physically, wala ka na. Pero hanggat nandito ka sa iisang lugar, napakalaking question nun kung aalis ka na, na sasabihin mo, ayos ang puso mo. Which is hindi talaga ayos yung puso. Kasi hindi yun, kung ayos ang puso niya, hindi siya aalis, hindi siya magbibigay ng kung ano-anong mga dahilan. Kaya ang pinaka-suggestion ko po, dun saan na akala nating malakas ang kanyang pananampalataya, gawin niya yung nakakabuti dun sa taong yon. Encourage pa din. Hanggat maaari nga, pinupuntahan pa. Sa amin sa Pilipinas, pinupuntahan talaga namin. Nagmimistula kaming makulit talaga. Pero unless na hindi ka pa tinataboy, gagawin mo yung part mo. Papakita mo sa kanya, alang-alang sa Panginoon. Pero kapag tinaboy ka na niya, nireject ka niya, talagang pinalayas ka sa niya, sa bahay niya, sa niya, yun, pwede naman talagang umalis. Kasi syempre, siya na mismo nagtaboy sa'yo. Mm. Yun po. Opo. Gets ko po yung ibig mong sabihin, Sister Helen. So, yung sinasabi mo kasi, Sister Helen, that is administrative. So, ibig sabihin, I agree dun sa sinasabi mo. Kaya lang, ah, talakayan natin yan sa mga meeting ng, let's say, for example, leaders meeting with regards sa pag-follow up. Pero maganda na naipunto mo yan dito sa ating pag-aaral sa patungkol dito sa backsliding kasi it's a reminder for us. So, para sa mga succeeding meeting, maitopic natin yan. Opo, Mapagtuunan ng salamat. pansin. Opo. Salamat po, Sister Helen. Si Salamat. may nagtaas pa ng kamay kanina. Ako Si, po, Pastor. sige po, Brother. Pastor, ako po. Opo, sige po. Pastor, meron kasi dito sa Hebrews 10:26 to 27. Hmm. Hebrews 10:26 to 27. Ang sinasabi po rito, for if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. Ito lang po yung iaano ko, itong after we have received the knowledge of truth. Kasi po, yung word na backslide, yes, biblical, very biblical po yan. Sa panahon ng mga um, New Testament believers,
ang meaning ng backslide napakalawak. Kasi noong araw sa Old Testament, the only reason that people were able to backslid, no? Nag-backslide ang mga tao noong araw when they turned their face away from the Lord. Kasi di po ba, ang sabi ng Panginoon na hindi ko kayo iiwanan, sasamahan ko kayo hanggang makarating kayo sa promised land. Pero yung mga tao na talagang papunta sa promised land, sumuway sa kautusan ng Panginoon. Ngayon, sa panahon natin, pinadala ang Panginoong Kristo unang-una upang um, ipahayag sa atin ang kaharian ng Diyos na Ama at turuan tayo ng patungkol sa kaharian ng Ama. So in other words, ang tinuro ng Panginoong Kristo sa atin is all about commitment. Kasi yun yung reason kung bakit ka naging disciple eh. Nagpaturo ka, tapos sa pagpaturo mo, magtuturo ka rin. Ngayon, ang backsliding is not only physically being absent from the ministry. Ang backsliding, you may be physically present, pero ang puso mo wala na sa commitment mo sa gawain ng Panginoon. And maaring nasa ano ka rin, maaring nasa gawain ka rin, pero wala ka ng spiritual discipline. Like for example, nag-skip ka ng intercessory prayer, hindi ka seryoso sa Bible study, tapos ang fellowship mo ah, sa kapwa mo mananampalataya, medyo iba ang meaning, backsliding na rin 'yon. And then also, ang isa pang reason kung bakit nagba-backslide tayo is yung doubts, yung may doubt ka sa faith mo, may doubt ka sa sinasamahan mong fellowship with the children of God, backsliding na rin 'yon kasi ang bakit ka ba nagba-backslide? Kasi you're turning away from your commitment. Commitment is a commitment. And the reason why you have committed it's because it's your conviction. So masyadong malawak ang backsliding sa New Testament church is hindi lang siya physically absent from the church. You may be present from the church but you are mechanically exercising your religion but not your spirituality. Kasi ang ano natin is kumbaga niyakap mo na yung panawagan sa iyo ng Panginoon na maglingkod ka eh. Pero andyan ka pa rin, kaya lang wala yung kumbaga hindi nakikita sa iyo yung pagbabago ng tinatawag mo na indwelling of the Holy Spirit kasi very mechanical yung ginagawa mong pagpunta sa simbahan. Backsliding na rin po 'yun in the sense of the text backsliding kasi maaring ang commitment ng isang believer ay nasa bibig pero nasa puso wala palang commitment para lang makita doon sa church na nag-ano, whereas yung talagang totoong ano is no matter what happens committed ka. So kailangan po siguro tingnan natin ng malawakang definition yung word na backsliding, hindi lang yung sa physical. Kasi tawag dito, totoo maraming meron tayong ano tawag dito, meron tayong ngayon, may movement ngayon sa mga churches yung maraming tao nagiging followers ng pastor. Hindi talaga sila nagiging followers ng Panginoon Kristo. Lalo sa tinatawag na religious popularism. Ano yung tinatawag na religious popularism? A lot of people are into religious popularism but they are backsliders. Bakit? Because they're not committed to God, they are committed to the person dahil gustong-gusto nila yung pastor na nagpipreach sa simbahan. Maraming ganyan ngayon. Alam natin kung ano yung mga simbahan na yun dahil sikat yung pastor, dahil maraming artista doon, dahil maraming may pera doon na nag-a-attend, doon sila. But in the real sense, they are really backsliders because ang sinusunod nila is yung tinatawag na religious popularism. So, ang punto ko lang is
sa ating mga mananampalataya itong sinasabi sa Hebrews 10:26, for if we sin willfully after we have received the knowledge of truth, having been evangelized, having been discipled, having been fed with the words of God, when when we turn ourselves away from the knowledge of truth, there no longer remains a sacrifice for sins, and that means that we are playing with the truth which God has given unto us. So yun lang po, Pastor, yung mai-share ko about sa backsliding, kasi uh, ano rin to misused and abused word ditong backsliding dahil sa kakulangan ng mga mananampalataya sa pag-intindi talaga kung ano ba yung backsliding na tinatawag. Actually, it's all about spiritual backsliding. Nakasanayan lang kasi natawagin ng tao na backsliding, pero in the real sense, it's all about spiritual backsliding, and spiritual backsliding is turning away from your commitment to God which you have done during your water baptism, during your baptism of the Holy Spirit. Yan lang po, Pastor. Hmm. Sige po. Thank you po sa inyo, Sister Helen and Brad Leo. So, yes, tama I agree, no, kagaya nga ng sinabi natin kanina, ang backsliding is not physical, pero it's a condition of the heart, yung backsliding. And balik tayo dito sa ating pinag-uusapan. I think nandito na tayo. So, ang gusto kong ipunto rito sa backsliding versus apostasy. Kasi yung apostasy, yan yung talagang pagtalikod, no? Itong backsliding is something that is temporary. So, ibig sabihin, kumbaga sa sakit, mariremedyohan pa, meron pang gamot. While itong apostasy is a complete and final rejection na. Yung backsliding na kagaya nga ng binasa natin sa Jeremiah chapter 3 verse 22, nandun pa rin yung pagtawag, "Return you backsliding children," sabi ng Panginoon, no? Tapos ah makita rin natin yung Luke chapter 15 verse 11 to 32, yung example ng prodigal son. Nandoon pa rin yung pagtawag. Pero yung apostasy, ito yung pagtalikod na talaga. Ito yung kagaya ng binasa rin ng kinote din ni Brad Layo kanina sa Hebrews, ah, sa 10:26-27, "For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there no longer remains the sacrifice of sin." Ganun din sa sinabi sa Hebrews 6:4-6, "For it is impossible for those who were once enlightened, if they fall away, to renew them again to repentance." So actually, ang sinasabi dito, for it is impossible. Ang sinasabi dito, imposible. Kung makikita natin yung mga previous verses, no, ang sinasabi doon na na ah ah, na para pa tayong basahin na lang natin. Basahin ko yung Bible verse. Nasa susunod na slide pala. Nasa susunod na slide, sinama ko dun. Doon ko na lang basahin sa susunod na slide. So, dito muna tayo. So, itong backslider, gaya nga ng sabi ko, backsliders can still repent and return to God. Pero yung mga apostate, yung mga tumalikod na, they demonstrate a hardened rejection of the faith. Makita natin yung 1 John chapter 2 verse 19. Ang sabi diyan, "They went out from us, but they were not of us." So, ibig sabihin, kasama natin sila, pero hindi talaga sila na kasama natin, kumbaga. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that they might be made manifest that none of them were of us. Saka 2 Peter 2:20 to 22, I think nadaanan na natin kanina to, no? "For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the latter is worse for them than in the beginning." Um, ah, Alam natin that God disciplines, no? Nakalagay dyan number 3, God disciplines and restores itong mga backsliders. Pero yung apostasy, yung mga tumalikod, ano to sign na to nung
nung false profession of faith. Um, Sabi sa Hebrews 12:6, for whom the Lord loves, He chastens and scourges every son whom He receives. So, ibig sabihin, yung, yung punishment na yun, yung chastation na yun, actually, that's a sign of love, no? Gusto kasi tayong ibalik ng Diyos. Pero, kagaya nga ng sinabi sa 1 John 2:19, dun sa mga tumalikod na, hindi na, no? Ah, alam natin sa Matthew 7:21-23, ang sabi doon ng Panginoon, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, ibig sabihin, meron talagang mga ah, ah, kagaya no, no, sa, sa physical, ang pinapakita nila is um, same like someone who has faith in the Lord Jesus Christ pero sa kanilang puso hindi. Kaya nasabi ng Panginoong Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ito. Ito yung importante. Restoration and renewal in Christ. No? So, returning to the path of righteousness. Kasi, uh, one thing na pag-aralan natin, malaman natin yung backsliding. But, wala namang value yun kung malaman natin kung ano yung backsliding eh. Kung hindi natin alam kung ano yung gagawin natin. Once na malaman na natin kung ano yung backsliding at ma-discern natin kung meron ba, kung even tayo ba ay nakakaranas tayo ng feeling ng pagbabackslide or meron tayong kilala na nakikita natin na para bang nababackslide sila or feeling natin na papunta sila doon. So, it's one thing na malaman natin ito, pero ang importante, malaman natin kung ano yung gagawin natin pag nalaman na natin na meron pala tayong kapatid or tayo mismo ay nandoon na sa ganong sitwasyon, no? Kaya nga, sabi ko, importante natin na ma-recognize natin na um, ang Diyos at ang kanyang salita, hindi tayo tinanggalan ng ng pag-asa. Hindi tayo tinanggalan ng hope. No, if a person who is experiencing a situation as in his having a situation of a feeling a backsliding situation, pwede pa rin, no? Pwede pa rin, nandoon pa rin ang grace and mercy ng Diyos. Even if we stumble, God is always ready to restore us to the right relationship with Him. And that is the profound grace na pinagkaloob sa atin ng Diyos. No, throughout the Bible, makita natin yung example ng mga tao who turn away from God, but later they were restored through repentance and forgiveness. Makita natin si David, for example, alam natin si David kung paano siya nangalunya, no, with Bathsheba and how he repented and then he found restoration. Mababasa niyo yan sa Psalm chapter 51. At kanina, kagaya ng kinote natin, yung prodigal son, no, after na umalis siya sa kanyang ama, pero yung kanyang ama ay winelcome siya muli, no? Makikita niyo yan sa Luke chapter 15 verse 11. So itong mga story na to, pinakikita nito that no matter how far we may fall, God always offers a way back, no? Yan yung makikita natin, no? Kaya nga, kumbaga parang imagine ninyo na naglalakad kayo sa isang kagubatan, for example. Ang ganda-ganda nung nakikita nyo sa inyong kapaligiran. ah ang ganda nung nature, eh. Siyempre, na nai-entice tayo sa nature. So, naglalakad tayo, hanggang sa later on, naliligaw na pala tayo, no, nawawala na tayo. So, isipin natin, sometimes ganun tayo, no? Nag-start tayo mainit sa ating pananampalataya at ang ganda nung nilalakaran natin, and then later on na liligaw tayo ng landas later on, no, pero
Hindi ibig sabihin nun na wala ng pag-asa. May pag-asa pa rin. Nandiyan pa rin ang Diyos na parating nag-aantay sa atin. Pera lang, pera na lang kung talagang tinalikuran na natin siya. Yun nga yung kagaya sinabi sa Hebrews chapter 10, yung willful sinning, talagang sadya, no, na pagtalikod. At makikita natin, kaya nga binigyan tayo ng Lord ng mga example saka mga passages na para mag-encourage sa atin at magpaalala sa atin na hindi niya tayo pinababayaan, or nandoon pa rin ang ang kapatawaran, no? Sa 1 John chapter 1 verse 9, nandun yung willingness ng Diyos to forgive. Sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So makita natin dito yung assurance na if we confess and repent, nandoon yung pintuan para sa restoration. And the Lord Jesus Christ, our God, is always willing to forgive no matter kung ano pa yung depth ng ating kasalanan, ng ating mga nagawa. Now, kung tayo ay nandun sa state ng apostasy, mahihirapan ka kasi nandun ka na sa state na hindi ka na naniniwala sa salita ng Diyos, no? Um, Nabasa na natin kanina, nasabi ko na yung example ng prodigal son, no, na mababasa natin sa Luke chapter 15 verse 11 to 32, how kung paanong masakit yun para sa ama na tinalikuran niya yung kanyang, ay tama, na, sa ama na tumalikod yung anak niya sa kanya, no, squander yung kanyang kayamanan, but yet andyan pa rin siya willing to accept. So ito yung importante, yung restoration. Sa Romans chapter 6 verse 4, ito yung ito yung siguro um i-highlight ko ito sa atin para sa inyo, no, sa ating lahat. Sabi kasi dito, Romans chapter 6:4, therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So, ang keyword dito is walking in the newness of life. Bakit? Kasi sometimes we see ourselves na parang nagiging mechanical tayo, no? Na okay, every Friday we go to church, we serve sa church, ano pa? Yes, nag-attend tayo ng Bible study, pero yung walking in the newness of life, ibig sabihin, yung bang naririnig natin sa mensahe pag Friday, sinasapamuhay ba natin? Yung bang ating mga pinag-aaralan, pag Bible study, sinasapumuhay ba natin, ginagawa ba natin? Pag tayo nagpipray, yung bang ating pinagpipray, talaga bang pinananampalatayanan natin, or baka nagiging ano lang tayo, nagwo-walk lang tayo in the newness of life during the time of prayer, no? So, napakahalaga na for example, sa isang tao na nagkasala, mahalaga na humingi ng tawad. Yes, mahalaga yun, no? Pero, mawawalan ng saysay yung pagpapatawad na yun kung hindi niya, yung kanyang pagbabago, hindi niya talagang lalakaran or isa sa pamuhay. No? Because pagka tayo pinatawad ng Diyos, I believe God gives us yung fresh start, no? So, makakapagsimula tayong na maguli. So, kailangan, we need to walk in the newness of life. And ito, isa pang napaka-importante, yung kanina na in-emphasize natin, saka sinigundahan din ni Mr. Helen, accountability and community. Sa Galatians chapter 6 verse 1 to 2, basahin ko. Sabi po dito, brethren, if a man is overtaken in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness, considering yourself lest you also be tempted. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. So ito yun ito yung role natin as a church na essentially ito dapat yung ginagawa natin, helping others to stay on track. So pag may nakikita tayo na naliligaw, responsibility natin na tulungan sila, nagabayan sila, naakayin sila. Kaya tama yung insight nyo kanina na pag may nakikita tayong mga kapatiran, wag natin silang wag tayong mag-give up sa kanila, no?
So, dito natin makikita yung sa Galatians chapter 6 verse 1 to 2. Ito yung ating ah kumbaga ating role as a church, no? So, kahit ano pa man, no matter ganong kalayo pa man tayo maging lumayo, mag-stray, no? Remember that God is always ready to restore us, no? Sabi nga, 'di ba? His love never fails, no? The love of God never fails. They're new every morning. His grace is always available for us. If we turn back to Him, we can be confident that ang Diyos, He will guide us back onto the path of righteousness upang tayo makapamuhay uli in the fullness of grace of our God. Amen po. So, yan po yung importante. Yes, we know about backsliding, but what to do? Ano yung kailangan natin gawin once we know about this? Ito yung tatlo. 1, 2, 3. Repentance, accountability, and commitment to new life. So kung tayo yun, mahalaga yung repentance, no? Na kapatawaran upang tayo makabalik. Accountability, ito yung tayo, yung word na ginagamit ko parati, we are brothers keepers or sisters keepers, no? So we have to keep our brothers or we have to keep our sisters. Then yung ating commitment sa new life, ito yung sasapamuhay talaga natin yung ating pananampalataya. So yan yung mga kailangan nating gawin para masolusyonan yung problema about sa backsliding. Praise the Lord. Meron pa po ba kayong question or insights? Meron po ba kayong hindi malinaw dun sa mga tinalakay natin kanina na gusto nyong linawin? Pastor, last na lang po. Sige po. Sige po. Idagdag ko lang po doon kanina sa ano, kasi mayroon pa kasing isang mayroon pa kasing isang term na hindi ang napag-usapan na natin ngayong gabi is backsliding. Pero mayroon pang isang term na tinatawag na spiritual stumbling block. Mm. Ang spiritual stumbling block is actually one of the cause of backsliding. Bakit po ba nagba-backslide? Well, sabihin na natin na lumayo. Bakit ba lumalayo ang isang mananampalataya sa iglesia? Because may mga stumbling block sa loob ng simbahan. So, minsan lumalabas na lang yan kapag wala na yung tao sa loob ng simbahan, whereas ang backsliding, makikita mo pa yung tao dyan, maano pa. Pero yung stumbling block talaga, minsan yun talaga yung nagiging isang hidden cause ng pag-alis ng tao sa simbahan. At maririnig mo na lang yan minsan, nasa labas na yung tao, lalo pa kapag hindi pa well spiritually fed. Tulad nitong ginagawa natin na hindi hindi nakaka-attend ng mga ganitong gawain, tapos yung tawag dito yung gawin na um, ilang matagal na sa simbahan pero wala hindi mo hindi sila nakakapag-discern ng pagbabago sa buhay nila dahil um wala yung talagang taos-pusong pag-commit sa Panginoon. Kasi ang commitment naman sa simbahan is commitment sa Panginoon, hindi sa tao eh. Hindi walang walang loyalty or walang ano sa kwan kasi pagka nag-commit ka sa Panginoon, commitment mo yan for life eh. Pero mayroong mga cases na kaya nag-backslide yung tao na talagang hindi na bumalik, no? Dahil may mga stumbling block sa loob ng simbahan. So, yun pa yung siguro isang idugtong natin sa aralin na to, yung spiritual stumbling blocks. Ano ba yung mga spiritual stumbling blocks na yon?
at bakit nagkakaroon ng ganun at saka ano naging result ng spiritual stumbling block sa iglesia. Kasi ito talagang ano lalo pa ngayon mayroong tinatawag na religious or spiritual religious popularism, no? Na nangyayari ngayon sa mundo. Hindi lang naman yan sa ibang mundo, kahit dito sa Qatar mayroon may mga lumilipat ng simbahan dahil mas kilala yung pastor, mas maganda yung tugtugan doon, mas maganda yung samahan doon. Yun, mga religious popularism yun, no? So siguro isang iano ko kung kahit bite size lang na part ng Bible study natin, yung spiritual stumbling blocks. Hmm. Sige po, Brother Leo, i-ano po natin yan. Mm. Tama natin yan. Salamat, Pastor. Opo. So yung about dun sa insight ni Brad Leo, sa makita mo yan sa Romans 14, 12, sa 13, hindi, umpisahan ko sa 12. Sabi diyan, so then each of us shall give account of himself to God. Therefore, let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. So, sama natin sa ating pag-aaral sa next na Tuesday. Praise the Lord. Amen. Sino pa po? Meron pa pong katanungan? So, ayun no. Kung meron tayo kung meron kayong kilala or meron kayong um, alam na somehow yung condition niya is ganyan na yung pinanghihinaan siya, no, nandoon yung falling away na tinatawag, yan yung backslide, no. So kinakailangan maging sensitive enough tayo. Ito nga yung kaya sinama ko yung 1, 2, 3 dito. Yung one, yung repentance, this is for ourselves. Two, accountability, this is among us. We have to restore or we have to encourage. Then, commitment to new life. Ito yung sa atin naman. Pastora Joan, nagtaas ka ng kamay. Actually, Pastor, tinitingnan ko kasi yung steps 1 to 3 na binigay ninyo. More of, ano po siya more of sa point of view ng, ng tao who is, nandun na sa verge of turning, sorry, falling away or pag worse na is turning away. So, yung binigay naman ni Sister Helen kanina, yun yung point of view ng someone na nakaka-witness or nakaka-discern ng nangyayaring pag falling away ng isang kapatid or kapatiran. So I'm just saying na kung yung tao mismo hindi niya ma-recognize na nandun na pala siya sa panlalamig tas papunta na dun sa wala na papunta na dun sa pagtigas na ng puso at walang siya mismo hindi niya alam yun tapos within the church wala ring nakapansin nun. I don't think that's a church anymore. Alam niyo yun, kasi sabi sa Romans 15 verse 1, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Tapos each one should build each other up not to please our own self. So nandun yung accountability. I think looking at it at another point of view naman, meron talagang mga kapatid na shall I say, they take seriously yung accountability nila as accountability partner dun sa mga kapatiran nila. Meron naman yung iba, I'm sorry to say this, na parang they think it's a laughing stock or something that
pwedeng ipagwalang bahala. Dapat hindi ganoon. Kasi 'di ba parang sa isang pamilya, pag yung anak mo ba nag-complain na masakit yung paa niya, hayaan mo lang ba? Or masakit yung ipin niya, hahayaan mo lang ba? 'Di ba dapat tutulungan mo? So in a church setting, on a family of God, ganun din yun. Kapag pag may umangal na masakit yung ganito, tutulungan mo. Or may dinaramdam na ganito, tutulungan mo. Or hindi niya alam na may ganun na pala siyang shalaysay sakit, kailangang tulungan. Wag maging parang ano lang, for lack of better term, parang pinagwawalang bahala lang natin. Or kung meron naman yung kapatid na mainit na umaano doon ipepersikit pa natin yung kapatid na tumutulong. Na-gets niyo yung ibig kong sabihin. Dapat maging aware din tayo na na alam niyo yun, na dapat talaga na we are being led by the Holy Spirit na tulungan yung kapatid pagdating nun. Tapos kung ikaw din naman mismo, kunwari ako, parang ay hindi ko naman na ano ko na parang hindi ko kayang abutin si kapatid. Oh, tumikan example, Sister Helen, gamitan kita example, nakita ko nag-move si Sister Helen. Siya na yung kumausap. Ang gagawin ko, mag-intercede ako, pag-pray ko. Hindi ko tatawanan si Sister Helen o hindi ko siya pag-iisipan ng masama o hindi ko, alam niya yon, ang magiging contribution ko, since hindi ako yung gumalaw, may ibang inersyang Holy Spirit na gumalaw, ang ano ko, accountability part ko doon is ipag-pray, mag-intercede, para ma-win back yung kapatid. Mm. Yun po. Mm. So, thank you, Pastor Joan. Tama naman, kaya nga yun nga yung accountability natin. Pero sa sa church setup, dalawa kasi yan. Merong tayo as a church, as a community, ay ito yung accountability natin. Pero within the church, meron ding administrative responsibility. So, anong ibig nang sabihin dun? Yes, as a community of believers, accountable tayo. Pero merong mga tinalagang leader, so meron din silang discernment. So, ah, nakikita natin kung sino yung kumbaga sa ano ba ang tawag doon yung sa mga bunga pinoprotektahan natin kasi yun ang trabaho ng ano ng leader no, na protektahan yung kawan. So nakikita natin doon kung yun ba is something na ah, makakasira sa kawan o hindi. So that's what I'm trying to say. So what I'm trying to say is sa level natin as believers, as brothers and sisters in Christ, dapat talaga dapat tayong mag-abutan. Kumbaga, sa level naman ng mga leaders sa administrative, nandoon pa rin yon, pero meron tayong responsibility na administratively para dun na protektahan yung kawan. Nakakuha mo yung ibig kong sabihin. So, kaya mm, pagdating sa mga leaders, medyo hindi po pwedeng basta-basta lang ng banat na ganun. Kinakailangan ibabalansehin, no? Kaya mas maganda pag-usapan natin 'yan pagka yung mga meeting para yung ating mas ma-improve natin yung ating ah, way ng ma ma-enhance pa natin yung ating kumbaga yung parang organization ba ng ng ating church. Hindi ko sinasabing organisasyon ng church. Church is a community of believers, but what I'm trying to say is yung ating ano ba yung correct term? Yung kumbaga yung system ba? Yung system kung paano natin kung paano tumatakbo yung ating panambahan. Kanina may nakita ako nagtaas ng kamay. Sino yung nagtaas ng kamay na yun? Sister Presi? Opo, Pastor, ako po. Opo. Kwan lang, magbibigay lang, ay, ingay yung aso namin. Bibigyan lang din ako ng insight kasi sa observation ko lang din po at saka sa experience ko din, isang factor pa kasi na nagkukos sa mga mananampalataya sa pagbabackslide is yung mga kapwa din mananampalataya din minsan sa loob ng church.
Kasi minsan kasi hindi din nagiging aware ang karamihan sa kung ano yung nagiging mga pagtrato or nagiging reaksyon nila sa mga kapwa believer. Kaya imbes na minsan nakakapag-encourage, kung minsan nagbibigay pa ng discouragement sa kapwa mananampalataya. So, at saka minsan din, aminin man o hindi, um, may mga times kasi na lalong-lalo yung mga bago, sila-sila rin lang yung mga magkakasama. So kapag meron silang problema, walang nagpapalakas sa kanila. Sila-sila rin lang yung mga magkakasama. Tapos yung mga matatagal na rin sa loob ng church, sila-sila rin lang yung magkakasama. So minsan, kaya hindi na, kung baga is, kung mayroon na pong nanlalamig, hindi na kaagad na susolusyonan. Minsan hindi na nabibigyan ng aksyon. Kaya maganda rin yung kon natin noon na patungkol nga sa cell group. Kasi small group siya. So pag may mga problema, nakikita ka agad ng mga leaders. So maganda rin po yun. So ang kon lang kasi minsan, may mga times na talagang nagkakaroon din ng neglect sa mga kapwa natin mananampalataya. So, yun po. Mm. Thank you po sa paalala na yan, Sister Pressy. So I think na Amen. Amen. I think na lahat tayo ano tayo diyan, no. And ang masasabi ko doon sa babalikan natin yung Matthew chapter 18, no. For example, yung kagaya nga okay, pinag-aaral natin about backsliding and about accountability. Sabi natin na pagka merong feeling natin na nandun sa puntong parang nandun sa falling away state sa tingin natin. So, dapat maging accountable tayo sa kanya, that we encourage him. And it's also the same thing also pag may nakita tayo na kapatid naman na let's say sa tingin natin na meron siyang maling ginawa or maling ginagawa. Kasi maaring sa perception or sa perspective niya, tama yung ginawa niya. Pero maaring sa perspective ng iba, mali. So kaya ang sabi sa Matthew chapter 18, di ba? Ang sabi doon, kung meron kang nakita na ginawa ng kapatid mo na sa tingin mo ay mali, mas maganda kausapin mo siya ng sayo lamang, kayo lamang dalawa mag-usap. So pag nakinig siya sa'yo, you would have won him over. Ibig sabihin, yan yung, anong tawag dun? Yan yung way para ng restoration, kumbaga. No? So it doesn't mean naman, for example, for example, nakita niya meron akong ginawang mali. It doesn't mean naman na pagka pinagsabihan niya ako, iti-take ko yun na as negative. Kasi we are brothers and sisters in Christ. Dapat iti-take ko yun as open, constructive, hindi dapat negative. No? Kasi kung negative ko iti-treat yun, then tama ka. Meron kang nakikita, merong mali talaga ako sa akin. Kasi yung mere point pa lang na yun na nandun ka, nagsasabi ka para i-correct ako, tapos binablank ka na kita or hindi kita tinatanggap, there is that's an indication that there is something wrong. Pastora Joanne, nag-message ka? Ay, nag-message. Taas ka ng kamay. Message ba? Isipin ng mga kapatid, nag-usap tayo separate. Hindi po, actually yan May yung message gusto mo. kong yan yung gusto kong tumbukin kanina, yung Matthew 18:15-18. Praise God Ah, at nailabas niyo po. And just for the record ha, yung sinabi ko po kanina, it's not meant to malign or to point out something or anything. Ang inaano ko lang dito, yung accountability natin for mm, each other. mm. Yun. Oo, pero hindi. Yan, I mean, kung, okay, di ba, sino sa inyo mga nagsalita na? Si Brad Leo, si Sister Helen, si Sister Pressy, ikaw. I mean, kung meron man sa inyo nagsabi, tapos sa tingin nyo, that is something that is hurtful to you, kapag tinake mo yun as negative or tinake mo yun as offensive, then ask yourself, for sure there is really something with you, right?
Because nandito tayo sa punto ng pag-aaral, pinag-aaralan natin ng salita ng Diyos, and ang gusto nating mangyari is lumago tayo. And then, ito ikaw, may narinig ka, hindi mo nagustuhan, sumama ang loob mo. I'm sure, 100% sure, meron kang problema. Oh, that's what I'm trying to say. Na, so, what I'm just trying to say is, okay na nagsasabi ka ng ganun, na pasensya kung merong blah, blah, blah. But I don't think na ganun tayo. Kaya nga, nandiyan dyan kayo eh. I'm sure kaya kayo nandiyan dyan, nakikinig, nag-aaral tayo. Kasi gusto nating pare-parehong lumago. Nandoon tayo, open, kumbaga open tayo. Open tayo sa salita ng Diyos, and open tayo sa paglago. Kaya, yun yung sinasabi ko na gusto kong na maganda na magkaroon sa atin. 'Di ba? Ano yung passage sa Old Testament yun, that ang sabi doon, how good and pleasing it is for brethren come together. Nakalimutan ko na kasi yung passage. Alam mo yung Pastor John. 133 man. 'Di ba? Nga dapat ganun tayo, open tayo sa isa't isa, na pag meron criticism sa isa, wag natin i-take as negative. Ikaw naman, wag din naman offensive. Kumbaga, constructive. Sama-sama tayong lalago pagka ganun. Ba? Kasi sometimes, ang nangyayari sa atin, pag may nakita tayong hindi maganda, like, you will just keep quiet. Hindi tayo magsasalita. O, tas yung isa naman, hindi niya malalaman kasi sa perspective niya, it's okay. Wala siyang ginagawang mali. So, yun yung sinasabi natin, we need to be brothers keepers. Kailangan natin magpaalalahanan, mag-encourage, mag-usap tayo, kumbaga. No? For example, kung ako may ginagawa akong mali, sabihan niyo ako. Hindi ako magagalit. No? Kung ako yung magagalit dahil pinagsasabihan niyo ako, then that means ako meron talagang problema sa akin. Yan. Sister Helen, yes po. Yun po, salamat po Pastora, salamat po sa inyong lahat. Dagdag ko lang po Opo. yung dyan sa sinasabi nyo. Kasi lahat naman tayo, tawag dito, in progress, lahat tayo, ah, na lahat tayo tinuturuan pa rin ng Panginoon ng salita ng Diyos. Wala pa namang perfect sa ating lahat. Kahit nga madalas tayong nagbabasa ng Bible, nagkakamali pa rin, nakakapag-isip pa rin ng masama. So, ang ano ko lang po is, wag lang tayong masyadong advice lang. Wag lang tayong masyadong defensive. Kailangan, yun nga tama yung sinabi nyo. Kailangan marunong din tayong tumanggap ng mga nagtuturo sa atin, nagsasalita sa atin kung ano yung pananaw niya tungkol dun sa salita ng Panginoon, sa mga nangyayari. Kailangan tinatanggap natin lahat yun. Kasi patungo na tayo sa ano eh, ah, perfection, di ba? Inaayos lahat ng bahagi ng puso natin, ng isipan natin, inaayos ng Panginoon. So, tanggap lang, ang pinakaano po kasi tanggapin natin ang tanggapin ng salita ng Panginoon, whether you like it or not, whether nakakasakit ba to o hindi. Kasi yun naman ang Hebrews sa 4:12, sinabi naman ng Lord yun na ang salita niya is sharp, talagang papasok sa mga kasukasuan at talagang matalim. Matalim ang salita ng Panginoon. So, ganun, lahat naman tayo, including myself, na kailangan kong tanggapin pag kinokorek ako at nire-rebuke ako dahil yun ang kalooban ng Panginoon. Yun yung nakikita ng Lord sa puso ko, sa isip ko. So, maiwasan din natin yung nag-defensive tayo sa sarili natin. Tanggapin natin. So, ipag-pray din natin sarili natin. Dahil alam naman din natin lahat tayo nagkukulang sa kapwa natin mananampalataya, kapatiran natin, hindi naman lahat nagagawa natin yung mga task natin sa kanila, task natin sa Panginoon. Kasi limitado yung kakayahan natin. Si Lord lang yung may siya lang yung limitless. So mas maganda maghari pa din sa atin yung wag dito yung humility, yung pagtanggap kasi lahat tayo doon yun yung gusto nating marating yung mag-grow tayo in love, mag-grow tayo sa faith, mag-grow tayo isa't isa, bear another burdens, bear another burdens, yung dapat maramdaman din natin at patugunan din natin yung mga burdens ng iba,
Di po ba naglilingkod tayo sa Panginoon through tao din? Paano natin pinapakita yung paglilingkod natin? Sa pamamagitan din ng tao sa paligid natin. Yun naman po, di po ba? Kaya yun lang yung dadagdag ko na ano tayo, harapin natin kung ano yung tanggapin, harapin, yung may alam natin sa sarili natin yun eh, na meron din tayong pagkakamali, meron din tayong pagkukulang. So magpatuwid tayo sa Panginoon, magpadisiplina rin tayo sa mga sarili natin, sundin din natin yung, kung di ba, ang mga leaders po, di ba, alam naman natin yan, Second Timothy, na ang salita ng Panginoon, ah, nagko-correct sa ating buhay, nire-rebuke yung buhay natin. Siyempre, including tayo doon, kasama tayo doon as a leader. Lahat tayo. So, magiging epektibo yung ating ginagawa kung tayo mismo ay nagpa-follow din. Yun po yung gusto ko, yung overall na gusto kong tumbok na aaminin din natin sa sarili natin na meron tayong pagkakamali kasi hindi naman aalis ang isang tao. Sabi nga po ng isang pastor, kailan lang napakinggan ko, lumalago ang church ngayon, maraming dumadaming church ngayon talaga. Sa totoo lang, hindi lang dito sa Qatar, sa lahat ng lugar, sa Pilipinas, kahit saan. Hindi dahil na-convert sila, kundi dahil lumago sila, dahil maraming lumipat sa church nila, kaya lumago. Dumami yung bilang. Ibig sabihin, may problema talaga sa loob ng church. So, hindi lang sa atin po yun nangyayari, sa lahat, panglahatan na yun. Malaking problema yun. Kaya maging ano tayo dun, maging aware lang tayo. Yun po. Salamat po. God bless. Salamat po, Sister Helen. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. God bless you all. 10, pasado, pasado 10:15 na. So, hanggang dito na lang muna tayo. And, teka, ipakita ko muna yung aking mukha at i-stop share ko to para makita nyo ang aking pagmumukha. Baka, Ayan. baka isipin nila AI ka. Oo nga. So, ayan. Hindi po ako AI, ako po tunay na tao. So, ayan. Dahil 10:15, 10:17 na. So, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa mga insights, sa mga ah, I-on nyo naman yung mga video ninyo pag- para mga nakikita namin sharing kayo. po natin. Napakahalaga po talaga ng communication. Maganda na nagkakaroon tayo ng ganitong komunikasyon, no? Una sa Bible study. Kasi ako talaga naniniwala, parati kong sinasabi kay Pastor Joan yan na kung walang communication hindi hindi kami mag-grow yung relationship namin. Kaya talagang importante. Ito, yan, nakakapag-communicate tayo. And Ako pa talaga naman sinabihan. I really pray and hope na patuloy tayong lumago ng lumago. Alam niyo yun. So, God bless you. And next Friday, gaya ng nabanggit ni Brother Leo, so isasama natin yung spiritual stumbling block. Tama, bro, no? Kung hindi ako nagkakamali. Nagtaas ka ng kamay, Pastor Joan? Wala nang oras. Huwag ka nang Naka-recorded pa ba tayo? Recorded na ba? Oh, Hindi, teka lang, recorded pa daw. recorded na pa rin ba? Hindi na? Recorded pa din. I-cut mo na. Mag-pray muna Kasi tayo. nandyan si Brad Ronel, na ano lang ako yung sa, ano niya kanina, prayer request niya. Ah, o sige. Sige, Hmm. ano ko na, total tapos Hapon na na lang yung po. Bible study.